asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this new project. Help us to engage the medical discussion, also allow us to grow closer as a group and torture the heart of the people. Amen. So our house rules are we treat everyone with respect. So dito po, of course, bilang magkakatrabaho po sa office, meron tayong respeto sa bawat isa. So dadalhin pa rin po natin siya up until dito sa team building natin today up until tomorrow. Next week, we communicate openly. So itong team building po ito is magiging opening para maging open sa isa't isa. Kung may question tayo, pwede tayong mag-ask or magtanong. So, para malinawan po tayo. Okay? And then, give constructive feedback. So, ayun, kung may matatanggap man po tayo na sasabihin mula sa iba, kasamahan natin dito. So, tanggapin po natin siya ng puso po natin. And then, treat co-workers and managers equally. So, dito po, sa team building na to, equal po tayo, no? So, nandyan naman yung mga managers natin, mga supervisors. So, parang family tayo. Okay? Mag-build tayo as family and friends po sa team building natin. So, address conflicts as soon as possible. Kung meron po kayong may counter na possible na mga pwedeng maging conflict natin, so i-open lang po kaagad. Be time efficient. So, dito po, especially tomorrow, no? So, ang wake-up call po natin is 6 a.m. So, lahat po dapat nasa meeting ground na ng 6 a.m. para sa preparation po. Yung hindi po magising or malate po ng 6 a.m. will have a consequence po. So, bukas na namin sasabihin kung ano yun para ma-surprise kayo, no? So, para ma-encourage kayo na magising on time. At na-fit task assigned to you. So, meron po tayong mga games tomorrow and activities. So, lalagyan po natin lahat or gagawin natin lahat ng makakaya sa time natin in 2 hours from 8 a.m. to 10 a.m. na time para ma-accommodate natin lahat ng activities and games po na nakalatag sa atin for tomorrow. And lastly, leave nothing but footprints. Para po tayong nag-hiking lang, no? So kung ano yung naiwan natin na footprints, so hindi po tayo pwedeng mag-iwan ng kalat. So lahat po ng kalat na dinala natin is iuwi rin po natin pabalik. Maliwanag po tayo doon? Okay. For objective setting, ang ating pong branch manager, si Sir Ricky Laminero. Welcome to Bado Springs Resort. No? Actually, how do you understand team building? Building a team? Of course. Team building is building a team. Diba? Okay. So, team building is the action or process of causing a group of people to work together. Okay? So, you build a team to work together effectively as a team, especially by means of activities and events designed to increase motivation and promote cooperation. So, it will increase motivation and it will promote cooperation. Kasi, pag tinawag na team, you should be a team worker, team player. Hindi pwede mag-isa ka lang. Kaya sabi nga, great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Sino nakakita niya? Ikaw? Good. Ikaw pumili niyan? Okay, very good. Tama yun. So, ang success ng isang business, it is not because of one person. It is because of all of us functioning, doing their different function. Okay? So, teamwork is the collaboration, is the collaborative effort of a group of active
a common goal or to complete a task in an effective and efficient way. Okay? So, teamwork is seen without a framework of a team, which is a group of independent individuals who work together towards common goal. So, very malinaw, no? Naman siya eh. Self-explanatory naman siya eh. Team building is team building. Actually, team building, pag sinasabi natin, ngayon na ba yung team building? Of course, hindi. Every day is team building. You eat together, you drink together, di ba? Ay, dito ka, no? Tabi ka na ito kay Luis. Tawag dito, you band together, nagiinuman kayo together. So, it's already a team building because team building is creating a relationship. No? Good relationship. Hindi yung nag-away-away. That is not team building. No? Destroying a team yan. So, pag sinabing team building, every day, diba? Sama-sama kayo ng merienda, sama-sama kayo kumakain, sama-sama kayo nag-snack, diba? Usap kayo, masaya. So, that's already team building. Okay? So, hindi lang ngayon. Team building is, ito naman, in-document lang natin. Diba? But team building is happening every day. Okay? Okay. So, what is the main purpose of team building? Hindi na ako masyado ha para mabilis tayo. The purpose of team building is to motivate your people to work together to develop their strengths and to address any weaknesses. So, it is to motivate your people to work together. No? It is to promote working together, develop strength. No? So, kung may mga weaknesses tayo, pinag-uusapan nyo yan, sinasabi nyo yan, para ma-develop yung strength ng bawat isa and to address any weaknesses. Okay? As a team, usually makikita natin, hayaan mo na siya, problema niya na yun. Actually, if you are a team player, huwag kang ma-offend pag sinasabihan ka anong mali mo at pag sinabihan ka anong weaknesses mo. Why? Because that is to turn your weaknesses into strength. Tama? Kasi, as long as we are concerned, alam natin ginagawa natin yung tama. Even mali yan, we understand, sa palagay natin tama yan, gagawin natin because we believe that is right until may magsabi sa atin na mali tayo. Diba? So hanggat hindi ka sinasabihan na mali yung ginagawa mo, you will continue doing it because for you, you are correct. Naintindihan niyo? That's why, huwag kayong ma-offend pag sinabi ko mali ka. Tapos ikaw naman na nagkukorek na mali siya, huwag lang puro mali din nakikita mo. You have to tell them also, oy, mali ka, ito yung tama. Yung counterpart mo rin ang tama. Hindi yung puro na lang mali nakikita mo, hindi mo rin alam kung ano yung mali, tama. Basta mali lang. Di ba? Okay. So, both yun. No? Pag ikaw yung napagsabihan, you should be thankful. Dahil yung hindi mo alam, dahil yung mali mo, na-correct. Ikaw naman na nag-correct, very good. Kasi it is our duty to correct a person na nagkakamali. Pero, hindi huwag mo lang sabihin na mali siya. Sabihin mo rin kung ano yung tama. Dapat. Okay? Next. What is the meaning of effective team building? Effective team building incorporates an awareness of team objectives. Team must work to develop goals. So, group kayo towards the common goals. Hindi yung nag-group lang kayo, wala kayong goal. Wala kayong gustong i-achieve. Basta, wala lang. Team lang tayo. Di ba? Sa basketball pa, anong goal nyo is winning. Become a champion. Di ba? So, every day may goal tayo. Kailangan matapos ko to may info. Kailangan matapos ko to may POD. Kailangan masingil ko yung mga POD. Kailangan makarga ko ito. That is goal. Uy, tumawag si Nestle. Hingi 3 truck. Kailangan mabigay ko yung 3 truck. Diba? Uy, may delivery kaming 5. Kailangan bukas nandito na yung POD. Pagdating ng POD, dapat may balik ko to kay customer. That is goal.
Everyday may goal tayo. Pagising mo ng umaga, anong goal mo? Goal mo is to come early, not to come late. That's already a goal. Tapos pagdating mo sa opisina, kailangan matapos ko yung ginagawa ko. That's already a goal. Diba? O ngayon, kikita ko. May report sila everyday, sir. Serve lahat. Very good. O, sir, may ano tayo? Hindi tayo nakuha. Kulang tayo ng truck. Okay, so let's plan how to have more trucks. Diba? Yan ang importante. Yan ang importante. A result team building, as a result, team building is usually associated with increasing task accomplishment. So, if you are building a team, ganda yung samahan nyo, team player kayo, usually, mas mataas yung task accomplishment. Kung nagtutulungan. Hindi, kailangan na, sa'yo naman trabaho yun. Kailangan na sa buhay mo. No. Tulungan tayo. Ikaw, maluwag ka. Kita niyo mo nagkandara pa siya. Diba? Kita mo na nagkakandara na sila. So, ano lang, ayusin lang. May ano lang, may kahoy lang. So, para tumaas yung accomplishment. Goal meeting and achievement of result within teams. Isa sa goal mo to increase accomplishment is meeting. That's why sinasabi ko sa inyo, magkaroon kayo everyday ng daily operation meeting. Bakit? Ang pag-uusapan nyo dyan is goal. No? Goal setting kasi yan eh. So, ang goal kasi, pinag-uusapan, para pag tao, pagpunta niya doon sa trabaho, may sense of direction na sila. Diba, Chris? No? May direction na. That's why, meeting. Short meeting lang. Importante is, ikaw, ito gawin mo, ikaw, ito gawin mo. O ikaw, ito gawin mo. Ito, ginawa mo ito kahapon, kung gawin mo ito. No? Very simple. Short meeting, pero kung everyday mo ginagawa, so hindi nyo kailangan ng long meeting. Okay? Next. So, there are 3 C's in the workplace. That is coordination, communication, coordination, and collaboration. Medyo dyan tayo, medyo simplang, no? Minsan kakamali tayo. Communication. Medyo may ano tayo sa communication. May problema tayo sa communication. Number 1, hindi malinaw. Di ba? Hindi malinaw ano yung sinasabi. Hindi mo maintindihan kung anong objective. Coordination. Wala lang, makauwi lang, tapos na. Bahala lang sa buhay niya pag nakauwi ako. No? Walang endorsement. No? Then, collaboration, working together. No, magtulungan. Hindi mag-kanya-kanya. Okay. For our teams to succeed under any circumstances, we must always prioritize communication, collaboration, and coordination. Communication, usap. Collaboration, working together. No, magtulungan. And coordination is magsabi, mag-inform, mag-report, mag-coordinate. Alam niyo pagkakaiba? Although this may seem like a fairly simple concept sometimes, the most uncomplicated plans are the ones that work best. Kasi ang isang bagay na hindi komplikado, yun yung pinaka-the best na gawin. Okay? This is a team building, pero sa umpisa pa lang ng ating itong first day natin, parang nakita ko na agad na hindi buo ba, kasi unang-una ang daming wala. So anong gagawin natin dun sa mga wala? Kasi parang sa kanila normal lang, pero dapat ito, it's a must. Dapat nandito silang lahat. Yun lang yung para sa akin. So dapat sa side ng ng HR, meron tayong gawing way or magawan man sila ng hindi pa naman tapos, may dito pa naman. Magawan sila ng to explain themselves pa then para bakit wala sila, ba't hindi sila umattend. Kasi it is a company activity na dapat
yung attendance nila is present. 'Di ba? Yun lang yung sa akin. Para at least din yung makita din ng kumpanya na ng SKMTI from the head office na buo talaga yung Lawa branch or nagkakaisa or may possible na may potential yung Lawa branch na makabuo talaga ng magandang team or makapag-contribute sa branch ng magandang result or output because we have a better team at saka buo yung team Lawa or non-MC at saka MC operation. So yun tingin ko dapat meron tayong may action tayong gawin doon. Yun lang para at least hindi naman basta-bastahin na lang nila yung ganitong activity. No? Yun.